Hello and welcome back. So nandito tayo ulit sa ating VS Code. At this time ay papakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang VS Code sa aking IDE, no, sa aking customization. So ito ay sample din kung anong meron tayong code doon sa ating index.html na pinrovide ko sa inyo. Ito rin yun, no? So nire-retype ko lang. At para makita nyo kung paano nag-work ang VS Code, no? So mag-create ako ng panibagong section, no? And lalagay ko yung contact. So dito ay create tayo ng section. So normally pag nagta-type kasi tayo ng mga code ay tina-type talaga natin ng isa-isa, di ba? Lalo na doon sa ating text file, ano? So kung maglalagay ako ng section is mapapansin niyo may lumalabas ng suggestion, di ba? Pag in-enter ko yan, so wala siyang gagawing iba, kundi binigyan lang natin siya ng idea. Pero pag tinuloy natin yung angle bracket, so lalabas yung section na to. Okay? Yung ating ending tag or closing tag. Alright? So, pasinin niyo nag-iiba yung kulay ng div, no? Kapag kulang yung code. Ayan. So, lumalabas yung section by clicking yung ating angle bracket or entering, input ng angle bracket. Ang daming sinabi. Ayan. So, meron pa isang paraan para mas mabilis. That's why kailangan natin gamitin ang VS Code at IDE pag tayo ay gagawa ng code sapagkat may mga meron siyang helping tools at meron siyang suggestions, no? Meron siyang AI na built-in intelligence, no? Emmet, yan yung mga words at mga terminologies na ginagamit para dito sa assistance ng ating IDE na to na VS Code. So as of now ay tatype ko lang section. Okay, so hindi pa tapos yung aking pagtatype, no? So meron na siyang binibigay na suggestion. Pag in-enter natin, buo na agad. No? So mas mabilis siya kaysa i-type natin siya lahat. At yun nga, kapag nag-type tayo ng iba pang mga tags like H1 or H2, usually yung ating munang angle bracket, then H2, diba? Ganyan, and then closing bracket. Yan. So, meron pang isang paraan dito rin sa VS Code na madali. Type mo lang yung H, then tingnan mo yung 2, enter mo lang, diba? Mas mabilis. No? So, lagay natin muna dyan, contact. Ayan. Pwede mo rin i-enter yan para mawala yung suggestion. Then, instead na angle bracket P, enter. Mas matagal yan. P lang. Okay? Ayan. So, lagi tayo ng space. You can now contact. You can send me an email anytime through kung ano mang email ay ilalagay nyo, Michael Garcia at gmail.com. Ito yung aking student tawag dyan, email. Yan ang buong pangalan, no? Ayan, so mapapansin niyo mas mabilis na na-accomplish ko yung ating pag-create ng mga tags sa section na ito. At sa magitan ng tinatawag nating artificial intelligence ay na-provide na yung mga kailangan natin within our code. No? So, make sure lang na yung file dito sa baba, mapapansin nyo, nandito. Meron ditong HTML. Okay? So, kung ano man yung ginagawa yung code, dapat corresponding ito, no? Ayan. So, pag click mo yan, so pwede mo palitan niya kung gusto mo Python, etc. Depende yan sa ginagawa mong code. No? So, tutulungan ka ng VS Code na makumpleto, mag-autocomplete yung iyong mga keywords dito o kaya yung mga tags, no? At even yung mismong words ay bibigyan ka ng tamang spelling, ano? Ayan. So, may mga cases na hindi siya nag-auto-spell. So, okay lang 'yon, pero dapat gumamit kayo talaga ng meron kayo dapat na pang check ng inyong grammar, yung ating ChatGPT. Do ako mismo kasi
Usually nagkakamali din ako sa grammar and then sa spelling kasi hindi natin madalas ginagamit yung English ako hindi ko masyadong ginagamit yan. At gumagamit din ako ng ChatGPT. At kung sasabihin ng iba ng mga basher, sabihin nila, ay, ang mahina sa English. Actually, yung mga writer nga yung writer na gumagawa ng books, meron silang mga grammarians, grammarians. Ibig sabihin ay chine-check pa rin yung grammar nila, although first language na nila ang English, nagkakamali rin sila ng spelling, nagkakamali sila sa grammar, So, hindi talaga guarantee na pag marunong ka sa English, magaling ka sa English, hindi guarantee na tama lagi yung grammar. So, laging meron yung may tiyak magkakaroon ng error at kailangan mo ng tools para i-check yung iyong grammar. So, I suggest yung Grammarly na free, may free version yan, and then yung ating ChatGPT. Although yung ChatGPT, mali din ang grammar niya minsan. Grammarly ang nagche-check talaga, Grammarly na free version na lang sa browser. Yun ang ginagamit ko, free version. So as of now, hindi ko muna maituturo sa inyo paano install yung mga yon. Pero as you progress sa ating mga courses, sa mga darating na courses, at kung mag-enroll kayo sa ating career path, ay doon nyo po makikita yung iba pang learning natin. Okay? So sa next topics natin ay i-discuss ko doon yung mga philosophy ng ating learning, at bakit kailangan natin matuto pa at iba pang i-discuss natin. So, I guess na-demonstrate ko sa inyo yung use ng ating VS Code, bakit siya kailangan gamitin at kailan siya kailangan gamitin. So, kailan mo siya kailangan gamitin? Well, obvious kapag magko-code ka. Kapag ikaw ay gagawa ng code, ng program, o ikaw ay something na related sa coding, gamitin mo ang VS Code kasi mas mabilis siyang gamitin. At the same time, may mga ibang IDE like, meron ako dito sa Sublime to. Saan yun? Meron pa akong PyCharm. Ito, PyCharm. Wala yung Sublime ko dito. Meron ako dito shortcut na. Ayun pala sa dulo. Yan. So, meron din akong PyCharm. Ayan, ito yung ginagamit ko sa aking Python programming, So, open lang natin para magkaroon kayo ng idea. Ayan. So, sometimes yung ibang mga IDE kailangan mong i-update para bumilis-bilis. Ayan. So, nandito siya sa kabila. Hindi. Tama, dito siya sa kabila nag-open. Ayan. So, meron akong ginagawang project dito, Ayan. So, pwede mo rin siya i-edit actually itong PyCharm at marami ka rin magagawa. Halos similar din, may mga lines din. Ang kaibahan lang is talagang kailangan matutunan mo muna ang mga VS Code, basics ng VS Code at magkaroon ka ng solid foundation sa VS Code kasi ginagamit ito ng maraming developer at ng maraming company. Hindi lahat, Hindi lahat kasi iba Jupyter, yung iba gumagamit ng Notepad, depende sa kung anong company ang papasukan mo, Ito rin, meron tayong Sublime. Ayan. So, Sublime, very simple lang siya, Napakadali lang. So, pagka may mga may mga technique, So, kapag type mo lang, then tab, okay. Ayan. So, may mga technique kada IDE. Okay? So, at kung ano yung lagi mong ginagamit at ano yung lagi mong nakasanayan, so doon ka talaga magiging familiar. Ayan. So, marami pa yan, Marami pa yan. Meron pa tayong Atom, Marami po yan na IDE. At pwede kayong mag-research about sa mga IDE. Pero I highly suggest talaga na unahin ninyo or isama ninyo sa listahan ng IDE ang VS Code. At hindi yan dahil sa gusto ninyo, kundi gusto ng client o kaya ng company at sila ang masusunod dahil sila ang magbabayad sa inyo. Alright? Sige, magkita po tayo ulit sa ating mga susunod na topics. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye po.